Pinaglalaruan, hindi lamang ng mga Filipino syndicates, kundi ng mga dayuhan, ang Republic Act RA 11934 o Subscriber Identity Module SIM Card Registration Act. Ito ang dahilan. Kaya iginiit ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na amyendahan ang nasabing batas na magdadalawang taon pa lamang sa September 13. Kung nais ng gobyerno matigil ang scamming gamit ang SIM card. Despite the passage of the SIM Registration Act under Republic Act 11934, mandating the registration of SIM cards, whether prepaid or postpaid, crime groups or individuals, local and foreign, have managed. Ani Barbers. Isang malinaw na patunay aniya dito ang nakumpiskang libo-libong SIM card sa mga sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na ginagamit sa kanilang online scamming schemes. Bukod sa mga nakumpiskang mga SIM cards ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO, ay meron pa umanong SIM card na nagkakahalaga ng 50,000 pesos ang hindi pa nagagamit ng salakayin ng mga ito ang mga POGO facilities sa Bambang Tarlac at Porac, Pampanga. Sinabi ng mambabatas na kaya ginawa ang nasabing batas noong September 13, 2022 ay upang matigil ang pang-scam, subalit sa kabila nito ay patuloy ang pangloloko ng mga scammers gamit ang mga SIM cards. Samantala, isusulong ni Congressman Erwin Tulfo at ng mga kasamahan niya sa ACT-CIS Party List ngayong linggo na sagutin na ng PhilHealth ang pagpapagamot laban sa leptospirosis at tetanus ng mga pasyente na biktima ng mga kalamidad katulad ng bagyo, baha at sunog. Ayon kay Congressman Tulfo, malaking ginhawa sa mga pasyente lalo pat kung biktima sila ng kalamidad sa kanilang lugar. Aniya, wala na nga makain dahil sa bagyo o pagbaha o naubos ang gamit dahil sa sunog tapos tatamaan pa ng leptospirosis at tetanus. Paano mo papapagamot yan? Ito ang isa pang problema na tila nakaligtaan ng pamahalaan, ang pagpapagamot ng libre sa mga biktima o mga residente na tinamaan ng sakit, paghupa ng kalamidad. Nakafocus kasi ang effort natin during the typhoon o sunog, which is tama naman. Pero when the water subsides and the smoke is clear, bahala na ang mga biktima sa pagpapagamot sa sarili o kapamilya nila. Dagdag pa ni Deputy Majority Leader. Dagdag problema pa aniya ang mga tatamaan ng mga nasabing sakit at pagpapagamot gayong nasalanta na sila ng kalamidad. Kasama ni Tulfo na maghahain ng naturang resolusyon sina ACT-CIS Representatives Edvic Yap, Jocelyn Tulfo, Benguet Representative Eric Yap, at si Quezon City 2nd District Congressman Ralph Tulfo. Samantala, naglaan ng Government Service Insurance System o GSIS at Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund ng pondo para sa mga miyembro na labis na naapektuhan ng kalamidad at nais na mag-loan. Ang GSIS ay may 18.5 billion funds na gagamitin sa emergency loans para tulungan ng mahigit 800,000 members at pensioners na naapektuhan ng Super Typhoon Karina at Southwest Monsoon Habagat sa Batangas, Rizal, at National Capital Region o NCR. Sa isang kalatas, sinabi ng GSIS na maaari mag-avail ng emergency loan ang 864,089 members at pensioners sa region na diniklarang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa weather disturbance. Sinabi ng GSIS na ang mga miyembro at pensioners ay maaaring mag-apply para sa emergency loan mula July 26, 2024 hanggang October 28, 2024.
Layo ng emergency loan program na magbigay ng agarang financial relief para sa mga miyembro at pensyonado na labis na naapektuhan ng naturang disasters. Members and pensioners with existing emergency loan balances may borrow up to 40,000 pesos to enable them to clear their previous loans and receive a maximum net amount of 20,000 pesos, ayon sa ahensya. Inabisuhan naman ng Pag-ibig Fund ang mga miyembro nito na maaari mag-avail sila ng Calamity Loan Program. Sa isang kalatas, sinabi ng Pag-ibig Fund na ang programa ay maaaring ma-avail ng mga miyembro na tinamaan ng Bagyong Karina at monsoon rains sa Metro Manila, Batangas, Cainta sa Rizal at Bacos sa Oriental Mindoro. Ang karagdagang pondo ay ipinalabas din para sa ibang lugar kung saan maaaring magdeklara ng state of calamity. Ang Calamity Loan ay isa sa short-term loan o STL programs ng Pag-ibig Fund na dinesenyo para magbigay ng kaginhawahan at suporta sa mga miyembro na nakatira at nagtatrabaho sa mga lugar na diniklarang isa sa ilalim sa state of calamity. Ang mga kwalipikadong miyembro ay maaaring humiram ng hanggang 80% ng kabuuang Pag-ibig regular savings. Binubuo ng kanilang monthly contributions, ng kanilang employers' contributions at akumuladong dividends earned.